Amen. Maganda po yung pag-uusapan po natin ngayon. Pamagat po nito ay enduring faith. Ayan. So, basahin po natin yung ating pong word. Ayan. Sa may Hebrews 12 verse 1 to 3. Yan, sabi po dyan, therefore, since we are surrounded by such a great crowd of witnesses to the life of faith. Sabihin nga po natin, life of faith. Yan. Let us strip off every weight that slow us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the many joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor besides God's throne. Think of all the hostility he endured from sinful people, then you won't become weary and you won't give up. Amen. Come on, palakpakan po natin si Lord. Amen. Sa pagpalakpak mo, naniniwala ka, may gagawin si Lord sa iyo sa araw na to. And let us pray. Lord, we honor, we praise you, God. Our prayer, God, is that we will endure in faith. Our prayer, God, is that ipakita mo sa amin, Lord, na meron kaming pananampalataya na kaya naming mag-endure. Na kaya naming magpatuloy na naniniwala sa iyo. Na kaya po namin patuloy, Lord, na sumunod sa iyo. Na kaya po namin, Lord, magpatuloy, Lord, hindi lang sa simula, kundi, Lord, kaya namin, Lord, magpatuloy even hanggang wakas. Maraming pong salamat, Lord, sa inyo pong salita. Maraming pong salamat, Lord, sa mga tao na binigay niyo, Lord, sa amin na unang nanampalataya. Maraming pong salamat, Lord, sa mga mananampalataya, Lord, sa Bible, sa mga example, sa mga tao na sa Bible, Panginoon, na unang nanampalataya na mga heroes, Lord, ng amin pong pananampalataya. God, we honor you today in Jesus' name. Everybody say, Amen, Amen. Come on, palapanan si Lord. Maganda po sinare po ni TJ last time. It's about pagiging generous po, generous faith. Amen. Ang faith po ulit, basahin ko lang po ulit. Ang faith po, sabi po sa Hebrews 11 verse 1, now faith is the assurance or the title deed or confirmation of things hoped for, divinely guaranteed. It is the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Simple po, ang pananampalataya mo sa Diyos. Paniniwala mo sa Diyos. Amen. Kumbaga, pinangahawakan mo yung mga sinabi ng Diyos. Amen? So that is faith. Ano po yung endurance? Share ko lang po sa inyo kasi enduring faith po ito. Ang endurance po, it refers to the ability to withstand hardship. Ano po yung endurance? Kaya mo daw pong tagalan, kaya mo daw pong pagtiisan, kaya mo daw pong maging matibay even sa gitna ng hardship, adversity, difficulty over an extended period. It involves perseverance, resilience, and steadfastness in the face of challenges. So, wala po talagang, ako lang po yung gumawa niyan, wala po talagang nakalagay po sa Bible na enduring faith. Pero po kasi ang faith saka endurance, they are interconnected. Hindi po pwedeng na meron kang faith, tapos wala kang endurance. At hindi ka naman mag-e-endure kung wala ka namang bagay na pinapanam-palatayanan. Amen? So kaya po enduring faith, it is the strength or your ability na patuloy na maniwala sa Diyos, sa Kanyang pangako, while persevering sa mga hardship mo, persevering sa mga adversity mo, persevering sa mga suffering mo. Maganda po yung mga nag-share po dito ng testimony because why? Si TJ nag-share nung nakaraan. Endurance yun. Amen? Because why? Patuloy pa rin siyang nagbibigay generously despite sa kanyang sitwasyon. Amen? Ikaw, patuloy ka pa rin mananampalataya despite kung ano yung iyong sitwasyon. Amen? So, Tagalog po ng endurance ay katatagan o pagtitiis. Isabihin po nito, tumutukoy ito sa kakayahan mo o katatagan mo na magpatuloy o magtiis sa kabila man ng pagsubok, paghihirap. Okay? Maganda po na makikita po natin yan, endurance sa mga runner. Okay? Sa mga mananakbo. Ayan, naglagay po ko dyan. Okay? Sa mga mananakbo. Okay? Kasi yung mananakbo, halimbawa sumali ka po sa takbuhan, kumbaga kahit pagod ka na, pipilitin mo pa rin makatapos at makapunta sa finish line. Kasi yun ang goal.
Amen? That is why your faith must endure. Your faith must withstand. Your faith, paano mapapakita na yung faith mo genuine, totoo, kapag nag-i-endure ka? Tandaan mo mapapakita mo na totoo yung pananampalataya mo pag kaya mo mag-endure. Because yung faith na binigay sa atin ng Panginoon is faith that will last. Amen? Kaya nga may sinasabi si Lord sa Bible. Ano yung sabi ni Lord sa Bible? Sabi sa Matthew 24:13, "But the one who endures to the end will be saved." Ang lahat daw ng mga maliligtas, amen, ay yung mga mag-e-endure hanggang huli. Hindi yung sa simula lang. Amen, hindi tayo nilikha ng Diyos sa simula lang. Hindi ka nilikha ng Diyos, kumbaga, na susunod ka lang sa umpisa, na pag nahihirapan ka na, ayaw mo na. Alam mo yun, yung hindi ka magbibigay kapag meron ka, maluwag ka, tapos pag wala ka na, hindi na muna, ayoko na muna magbigay ngayon. Kasi gipit ako ngayon. Amen? Nananampalataya ka hanggang huli. Amen? Dahil tunay kang mananampalataya. Sabihin nga po natin, mananampalataya. Sabihin naman po natin, mananampalahingi. Ayan. Okay, dalawa po mananampalataya at mananampalahingi. Okay? So hindi po tayo mananampalahingi. Ano po yung mananampalahingi? Panginoon, Lord, Panginoon, pengi po noon, Lord, yung mananampalahingi, hingi ka lang ng hingi. Amen? Yung nandyan ka kasi mayroon kang hinihingi. Amen? Yung manghingi ka ng mga gusto mo, ng mga request mo, ng mga blessings, ng mga requests, healing, okay lang po yun. Wala pong masama po dun. Wala pong masama. Trabaho, breakthrough sa finances, umaattend tayo kasi meron tayong hinihingi. Amen, nag-i-stay ka kasi meron kang hinihingi. Nandito ka pa rin kasi meron kang nakukuha. Amen. Pero kahit hindi ako magbigay, Lord, okay lang. Basta meron akong hinihingi sa'yo. Lord, nandito ako, Lord, kasi bigay mo dapat to, Lord. Pero yung kung magbibigay, Lord, hindi na. Ganun po yung mananampalahingi. Amen? Yung nandito ka, amen? Kasi gusto mo makuha yung gusto mo, pero hindi ka willing magbigay. Hindi ka willing maglingkod. Amen? So, hindi ka rin willing na magbigay ng effort, ng oras sa Diyos, mag-serve sa iba. Ang mahalaga ay yung makuha mo yung gusto mo. Meron mga iba, mananampalahingi. Kapag hindi nila nakuha yung gusto nila, titigil na sila. Amen? Na kapag hindi na ibigay, aalis na ako. Na kapag hindi nangyari, hihinto na ako. Amen? Yung mga iba naman po, nakuha nila yung gusto nila, pero ganun din, umalis din po sila. Totoo po yan. Kaya nga po, meron pong mananampalataya at mananampalahingi. Ang mananampalataya po kasi, amen, bigyan o hindi bigyan, patuloy pa ring nananampalataya. Amen? So, ang gusto po ng mga mananampalahingi, makuha po yung gusto nila, mangyari yung gusto nila, umayon sa gusto po nila. Pero magbigay, hindi. Maglingkod, no. Mag-disciple, no. Magpa-disciple, no. Mag-win ng soul, no. Umattend ng training, no. Umattend ng mga conferences, no. Pero Lord, bigay mo Lord yung gusto ko. Pero Lord, pagalingin mo Lord yung ganito ko, Lord. Diba? Pero Lord, bless mo ko Lord ng business. Lord, yung business ko palaguin mo. Amen? Ganun po yung mananampalataya, but that should never be us. Amen? Hindi po tayo yun. We are given faith. Amen? Tayo po ibinigyan ng Diyos ng pananampalataya to us, our Father. Amen? Tayo po binigyan tayo ng faith ng Diyos para humingi sa ating Diyos. Amen? Na magre-request ka sa Lord, Lord, mas i-glorify kita sa buhay mo kapag binigay mo sa akin to. Lord, pag binigyan mo ko ng asawa, Lord, mas maglilingkod ako kasi may katuwang na ako, Panginoon. Amen? May nag-amen doon sa harap. Okay? Amen? Lord, pag binigay mo to, Lord, mas magse-cell group ako. Masisipagan ko, Lord, na mag-win ng soul. Lord, dahil pag-aaralin mo ako, dadalhin ko yung mga classmate ko sa iyo.
Lord, masasamba ako sa iyo. Lord, mas magpapasalamat ako sa iyo. Lord, dahil pinagaling mo ako, mas maglilingkod ako sa iyo. Amen. 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 Binigyan po tayo ng faith ni Lord, not just to ask something. Tandaan po natin na binigyan ka na ng pananampalataya ng Diyos, hindi para manghingi, mangyari yung mga gusto mo, maibigay sa iyo yung gusto mo. Wala pong masama doon. Manghingi po tayo para sa glory ni Lord. Amen. The faith that God has given us was also supposed to fulfill His purpose. Yung faith na binigay sa iyo ng Diyos, amen, was also supposed para i-fulfill mo yung purpose ng Diyos sa iyo, to finish the race that is set before us, to glorify the name of the Lord with our lives, to give Him honor. Kaya ka may faith ngayon. Amen. Kaya po tayo nasa church ngayon. Amen. Hindi po tayo mati ng church kasi bakit? Lord, may matatanggap na naman. Lord, may ganito, Lord. Hindi. Kaya tayo nasa church ngayon because we want to fulfill yung purpose ng Diyos sa buhay po natin. Amen. That is to honor God. Amen. That is to endure to the end. That is to finish the race. Kaya nga sabi po ni Paul, amen, I have fight the good fight of faith. I have finished the race and I have kept the faith. Kaya ka may faith ngayon, hindi lang pang ngayon yan. Kaya ka may faith ngayon, even kahit magkaanak ka, kahit magkanegosyo ka, amen, kahit magkaroon ka ng apo, hanggang sa dulo ng hininga mo, nananampalataya ka pa rin sa Diyos. Amen. Come on, sige kung gusto mong palapakan si Lord, palapakan mo si Lord. Amen. God did not just call you to start, but to finish. Hindi ka tinawag ni Lord para magsimula lang. Tinawag ka ng Diyos para magtapos. God did not call you to begin, but to nail it to the end. We are marked with completion. Tandaan mo, minarkahan ka ng Diyos para tapusin mo. Despite na meron mang opposition, despite na meron mang challenges, despite na meron mang trials, meron ka man pain, meron ka mang suffering, amen, ikaw pa rin ay tinawag ng Diyos for completion. Amen. Doon mo mas mabibigyan ng glory si Lord. Kaya maganda nga po yung mga nag-share po sa atin ng testimony. Why? Because they are not perfect. May mga nangyaring hindi maganda sa kanila. But still, they strive to what? To believe. Amen. Meron na first fruit, namatayan ng anak. Bibigay ko pa ba, Lord, yung first fruit ko? Ganito yung nangyari sa akin. Yes. Lord, I will still believe. Mananampalataya pa rin ako, Lord, sa iyo. Kaya ko pa rin ibigay sa iyo. Hindi ibig sabihin po na tayo po ay nananampalataya, tayo po ay hihiga na sa bed of roses. Na everything will go smooth. Everything will be smooth sailing. Amen. Tandaan niyo po hindi porket nananampalataya tayo kay God, lahat po parang smooth sailing na. Walang problema. Amen. Pag wala pong suffering. Hindi po ganun. Pag nanampalataya ka sa Diyos, i-expect mo, even kahit di ka rin mananampalataya, meron pa rin problema, meron pa rin trials. Amen? So, tanda mo, pag nanampalataya ka, meron pa din yan. May suffering. Si Jesus nga, nag-suffer para sa atin. Amen? Sinabi din niya, amen, in this world, you will have tribulation. Amen? Pero huwag kang mag-alala, but take heart, I have overcome the world. Amen? Imagine mo si Jesus, amen, bago siya malagutan ng hininga, amen, nanatili pa rin siya sa kanyang pagsunod sa Diyos, sa kanyang faith. Sabi niya, it is finished, Lord, natapos ko na yung pagliligtas ko. Amen? So, hindi lang doon. Sabi din ni Jesus, sa mga alagad, muli akong babalik. Kaya di pa tapos si Lord, meron pa siyang gagawin. Babalik siya para kuhanin niya yung mga mananampalataya sa kanyang second coming. Amen. Ang gusto po ni Lord na makita niyo po today is that yung faith na binigay sa iyo ng Diyos, that is for you to finish. That is for you to endure to the end. Amen. Mag-finish tayo na meron pong honor. Amen. Amen. Kasi bibigay sa iyo ng Diyos yung pangako niya. Amen. Sabi nga ni Pastoraan, amen, kapag ikaw pag pinag-aral ka ng Panginoon, pinag-first year ka niya, ibig sabihin, magse-second year ka. Pag nag-second year ka, ibig sabihin, mag-third year ka. Pag nag-third year ka, ibig sabihin, magpo-fourth year ka, gagraduate ka. Amen? Sa mga mag-aaral dito, amen?
Hindi ka mag-aaral because why? Because mag-aaral ka lang hanggang high school. Hindi yun ang plano sa'yo ng Diyos. Meron kasi mga ibang high school meron mga ibang high schooler hanggang high school lang nasa isip nila. Hindi, hanggang college ka. Amen? Kaya mo rin mag-masteral, mag-doctoral. Amen? So wala pong mga magulang na nagsesend ng kanilang mga anak o sasabihin na, Shiny, pumasok ka na sa Shiny, pumasok ka na sa tutorial mo. O pag na grade 1 ka na, stop ka na. Walang ganon. Amen? Pag-aaralin mo yung anak mo hanggang kinder na, hindi ganon. Tama, hindi mo naisip yun. Kaya mo pinag-aaral yung anak mo, nakikita mo yung anak mo, gagraduate to balang araw. Amen? Binigyan ka din ng Diyos ng pananampalataya, nakikita ka ng Diyos, gagraduate ka with honor sa buong buhay mo. Amen? Na yung faith mo magagamit mo. Amen? So kung sasabihin niyo po, Kuya, Sir, yung sinasabi mo, hindi madali na mag-endure to the end. Kasi enduring faith po pinag-uusapan natin. Amen? So, sasabihin ko po sa inyo, hindi naman po talaga madali. Pwede niyo po tanong, kala mo ba madali yung sinasabi mo? Yes, I know, hindi po madali. Pero hindi po imposible. Amen? Nabasa po natin, merong heroes of faith sa Hebrews 11. Amen? Maganda nga po, meron po mga example po sa Bible. Why? Because tao lang din po sila. Nabasa din po natin na si Elias tao lang din. Nung nag-pray, ginawa ng Diyos. Tao lang din siya. Yung mga nakaranas po sa Bible, tao lang din yun. Sina Moses, tao lang din yun. Sina David, tao lang din yun. Sina Shadrach, Meshach, Abednego, tao lang din yun. Pero kung mapapansin nyo po sa may mga nangyari po sa may Hebrews 11, marami pong nangyari po sa kanila. Kinukwento po doon, suffering. Sinasabi po doon yung mga bagay na in-endure dahil po sila ay nanampalataya. At para sa ganun ka. Hindi ka para sa simula lang. Amen? Hindi ko po sure kung 2011, nag-start po si Pastor Jam ng church, Glory City Church. Kasama po niya ako noon. Hanggang ngayon po, nag-i-endure po ako. Kasama pa rin po niya ako ngayon. Amen? Amen? Kung hanggang ilang taon pa ako mabubuhay, kasama po ako ni Pastor Jam na maglilingkod sa Panginoon. Amen? Kung ikaw yan, naniniwala ka, ikaw ganun ka din. Come on, sige, palapakan mo si Lord. Because why? Hindi tayo para sa simula lang. Amen? Nung sumama po ako sa kanya, hindi po ako simula lang. Kahit po pangit nangyayari sa akin, papatuloy, nag-i-endure po ako. May mga mali po ako nagagawa, nagbabago po ako. Binabago, inaayos ko po. Nag-i-endure po ako. Nag-i-endure po tayo. Amen? Kasi given na po yan. Mag-i-endure ka talaga sa buhay pananampalataya. Amen? Kasi mayroong laban, may pagsubok, may problema, mayroong kang pagdadaanan. Lahat po tayo, walang ligtas sa atin dyan. Lahat po tayo dadaan dyan. Pero buti na lang po, mayroon nang nauna sa atin na dumaan, mayroon na pong nauna sa atin na nakipaglaban, nanindigan sa kanilang pinapanampalatayanan. Salamat po, mayroon po tayong leader. Amen. Kung katabi mo yung leader mo, sabi mo, thank you, leader. Amen. Amen. Salamat po sa ating pastor. Salamat po sa ating leader. Salamat po sa ating heroes of faith sa Bible. Higit sa lahat, salamat kay Jesus, kay Jesus. Why? Because they set an example po para po sa atin. Amen. Kung maririnig ko po, naalala ko po dati, nung sisimulan po yung church na to, walang mga LED wall, walang mga air condition. Amen? At kailangan pong bayaran ng renta dito. Kung di po ako nagkakamali noon, mga 15,000 yata. Ganon. Alam niyo po sina Pastor Jam, di ko makalimutan yun. Yung mga unang sweldo niya sa trabaho niya, binibigay niya pambayad pambayad para sa renta ng church po natin sa pagdadaos. Maraming ba silang pera noon? Wala. Itataya niya yun because of faith. Amen? Kaya ako, nagpapasalamat ako kasi merong mga nauna na nagpakita na nanampalataya. Amen? So we endure in faith or enduring faith. So, ito po yung mga pag-endure na dapat po natin gawin as we believe. Amen? Enduring in faith, during obeying. Yan. Sabi po sa Hebrews 11 verse 7, it was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that had never happened before.
By his faith, Noah condemned the rest of the world, and he received the righteousness that comes by faith. We endure in faith sa parang during obeying. Paano maipapakita na nag-endure ka? Meron kang enduring faith kapag ikaw ay nag-obey. Amen? Madaling mag-obey kapag nakikita mo. Madaling mag-obey kapag malinaw sa'yo yung gagawin. Pero ito, sabi dito, he obeyed God who warned him about things that had never happened before. Hindi pa nangyayari. Hindi mo pa nakikita. Parang walang kasiguraduhan na mangyayari yun. Kasi ang sabi ng Diyos, uulan ng 40 days and 40 nights. Amen? Lulubog ang mundo, ibig sabihin lulubog yung mundo, babain ng tubig. Pero nanampalataya siya. Amen? Kahit hindi pa niya nakikitang nangyayari yun. Hindi pa nangyayari yun. Hebrews 11 verse 8, it was by faith that Abraham obeyed God when God called him to leave home and go to another land that God would give him as inheritance. He went without knowing where he was going. Sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Kahit di pa niya nakikita. Di niya alam yung daan. Iniwanan niya yung lugar nila. Alam niyo po, may mga tinuturo po sa atin dito sa church about sa word ni God. Amen? About sa first fruit. Kapag ginawa mo to, amen, pupunin ni Lord yung bars mo. Amen? Walang mangyayaring ganito sa'yo. Protect ka ni Lord. Maraming mga pangako sasabihin yan. Pero ang tanong, nanampalataya ba tayo? Nag-obeyed ba tayo? Ito kasi po kumento ko po sa inyo to. They obeyed God. Kahit hindi pa nila nakikita. Kahit di nila kung saan sila dadali ng Panginoon, nanampalataya sila sa Diyos. Amen? Sa atin, isasabihin sa atin, magbigay tayo ng first fruit, ng tithes and offering, bubukas ang durong araw ng langit, ibubuhos sa iyo yung pagpapala. Amen? Ilan po sa atin yung nag-obey doon? Sir, di ko pa kasi nangyayari sa akin na bumukas yung durong araw ng langit. Di pa nangyari. Yun nga yun. Paano maipapakita na nag-i-endure ka sa faith kahit hindi mo pa nakikita? Kahit di mo alam kung saan ka dadalhin dahil sinabi ng Diyos, Lord, magtitiwala ako, susunod ako. Amen. That is faith. That is enduring in faith. Sabi po dyan, verse 9, and even when he reached the land God promised him, he lived there by faith, for he was like a foreigner living in tents. And so did Isaac and Jacob, who inherited the same promise. Imaginein mo yon, yung pinangako ng Diyos kay Abraham, nagmana yung anak niya. At imaginein mo yon, yung pagsunod mo ngayon. Yung pinangako sa iyo ng Diyos, pwedeng magmana yung mga anak mo. Yung magiging apo mo. Alam niyo po bakit blessed po yung bansang Israel ngayon? Mayamang bansa, matindi rin yung kanilang defense. Isa sila sa may pinakamatinding defense. Amen? Sa buong mundo. Bakit po ganun sila? Because why? Because of Abraham. Amen? Yung yaman ni Abraham, naipasa niya. Naipasa niya sa anak niya, yung anak niya naipasa po yung inheritance. Amen? Tayo gusto po natin maging blessed yung anak natin. Saan po natin gusto maging blessed? Sa pera, maganda po yun. Sa ari-arian, maganda po yun. Pero maganda, alam niyo po, pinakamaganda, pinakamatinding yaman, maipasa po natin yung ating pananampalataya sa ating mga anak. Amen? Kasi yung mga yaman po na yan, susunod yan. Dadating yan. Magkakaroon po yung mga anak natin, pinangako din po ni Lord yan. Yung mga nananampalataya sa Kanya, amen, yung mga anak nila, hindi mangyayaring mamamali mo sila. Meron po yan sa may Psalms. Amen? Enduring faith, during obeying. Nag-i-endure ka sa faith, amen, kapag nag-obey ka, lalo na kapag hindi mo nakikita. Lalo na kapag hindi mo pa napupuntahan yun. Amen? Pangalawa po, we endure in faith while during waiting. Sabi po dito sa may verse 11, it was by faith that even Sarah was able to have a child, though she was barren and was too old. She believed that God would keep His promise. And so a whole nation came from this one man who
who was as good as dead, a nation with so many people like the stars in the sky, the sand of the seashore, there is no way to count them. She believed that God would keep His promise. You endure in faith kapag ikaw po ay patuloy pa rin nag-iintay sa Panginoon. Amen? Kaya bang mag-intay sa Panginoon? Kapag nag-iintay kasi talaga, di ba, minsan tricycle lang, may naiinip na tayo. Minsan nilulutong Lucky Meal lang, amen, naiinip na. Amen? Pero ito kasi ang isa sa mga kinabiliban ko dito, isa sa mga kinuha ko dito na truth is that sina Abraham and Sarah, nag-intay sila 25 years bago sila magkaroon ng anak. 25 long years. Pero umaasa pa rin po sila, nag-iintay pa rin sila. Amen? Ikaw, ano iniintay mo? Ano yung pinangako sa'yo ng Diyos na iniintay mo? Nag-iintay ka pa rin ba? Umaasa ka pa rin ba? Sina Abraham kasi sa si Sarah, umaasa pa rin sila. 2 years, wala pa. Nag-iintay pa rin. Titingnan nila yung langit. Sabi ni Lord, ganito magiging sindami ng bituin sa langit yung magiging anak ko. Tinitingnan nila yung buhangin. Sinabi ni Lord, magiging sindami ito yung magiging anak ko. 3rd year, wala pa rin. 4th year, wala pa rin. 5th year, wala pa rin. 6th year, wala pa rin. 20th year, wala pa rin. Amen? Pero 25th year, dumating na yung pinangako sa nila ng Diyos. And guess what? Nag-endure po sila. At patuloy silang nananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung mga ibang mananampalahingi, kapag hindi binigay yung gusto nila, hindi na mananampalataya, stop na ako. Hindi na muna ako magpapakita sa cell group. Hindi na muna ako a-attend. Stop na muna yung training ko. Wala naman din pala. Pero sina Abraham po sa si Sarah, they endured 25 years. Tanong mo yung katabi mo, gaano ka na ba katagal naghihintay? So kung di pa 25 years, okay, goods pa yan. Goods pa yan. Okay, goods pa yan. Kasi sina 25 years eh. Amen? Even kahit ano pinagpe-pray mo, anak, business, breakthrough, we endure in faith. Mananampalataya ka pa rin. Magtutuloy ka pa rin. Amen? Wag mong bubulilyasuhin yung plano ng Diyos. Amen? Wag mong gawin na sa sarili mong kamay, mangyayari yun. Amen? Tagal naman ang binibigay ni Lord na babae, lalaki sa akin. Bahala, mag-boyfriend na ako, mag-girlfriend na ako ng unbeliever. Mabubulilyaso plano ni Lord niyan. Amen? Maganda po na isa sa mga nagpakita po ng paghihintay, si David pinangakuan na magiging hari. Pero hindi kaagad siya naging hari. Kailangan muna niyang mag-endure at patuloy naman ng palataya. Amen? So hindi kaagad siya naging hari. Ang nangyari po sa kanya, pinapapatay siya. Ang nangyari po sa kanya, tumatakbo siya sa mga kuweba, nagtatago siya kasi merong gustong pumatay sa kanya. Kasi nalaman ng hari, si Saul yon. Amen? Nalaman ng hari na si Saul, na si David na yung magiging susunod na hari, pinapapatay siya. Pero si David, maganda kay David, nag-intay siya sa timing ng Panginoon. Amen? Kasi si David noon, meron siya pagkakataon na patayin na si Saul, pero hindi niya pinatay. Hindi niya pinatay si Saul. Kumbaga, pwede na siya maging hari, patayin Saul. Pwede na. Kaso nga lang, sa sarili niyang paraan. Lord, hindi mo ako ma-bless, gagawa na ako sa sarili paraan. Paalam na muna, church. Magpapapera muna ako. Kasi may pangako ka sa Lord, pagpapalain mo. Magpapapera muna ako, Lord. Babalik na ako, Lord, pag marami na akong pera. Maglilingkod na lang ako, Lord, pag okay na lahat. Hindi ganun. You will stay in faith waiting sa pinangako ng Diyos. Amen. So tuloy po tayo, enduring faith, during testing. Yan. So we will endure in faith even during po ng testing. Sabi po dito sa may Hebrews 11 verse 17, it was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. You know? Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had received God's promise, was ready to sacrifice his only son, Isaac. Even though God told him, Isaac is the one to whom your descendants will be counted.
Imagine mo yun, nagpatuloy pa rin manampalataya, kasi masakit yun eh. Mahirap yun. You offer mo yung anak mo na 25 years mong inintay. Tapos hiningi sa'yo ng Panginoon. Sabi ni Lord, kay Isaac manggagaling yung mga lahi mo. I-offer mo, ihandog mo, ibig sabihin, papatayin mo. Mahirap yun. Pero yun nga, nag-endure siya sa kanyang pananampalataya even during ng time ng kanyang testing. Amen? Alam mo yun, yung magpo-first fruit ka, tapos hindi ka naman ganong maluwag na maluwag. Magpo-first fruit ka, alam mo yung parang deficit ka, ibibigay mo pa rin ba? Paano yung next month? Diba? Paano yung next week? Itataya mo ba kay Lord? Ibibigay mo ba? Testing. Si Abraham, binigay niya. During testing. Amen? And during faith, during testing. Alam mo yun, yung kaya mo parang ibigay kapag sinubo ka ng Panginoon. Kapag may hiningi sa iyo ang Panginoon, kaya mo parang ibigay. Hindi madali po yun. Kaya nga sabi ko po sa inyo, faith to eh. Hindi ito madali. Pero hindi po imposible. Kasi meron ng mga nauna sa atin. Subok na. Subok na ang ginawa ng Diyos sa mga buhay po nila. Amen? Subok na po yung outcome, yung mga promises na ginawa ng Diyos sa buhay po nila. Yung reward na ginawa ng Diyos sa buhay po nila because of their faith. Amen? And lastly po, sa ating pong enduring in faith, during suffering. It was by faith that Moses, when he grew up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He chose to share the oppression. Yan po yung pinili ni Moses. Mas pinili niya na ma-oppress siya kasama ang God's people. Instead po, na-enjoy niya yung pleasures of sin. He thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own a treasure of Egypt. For he was looking ahead to his great reward. Amen? Tuwing kailan pa po tayo mag-endure sa ating faith kapag tayo meron tayong suffering? Tuloy-tuloy ka pa din. Kahit meron ng suffering, kahit na merong pain. Madali bang magbigay kapag namatayan? Diba? Lord, paano naman? Sabi mo, Lord, pinangakuan mo ako, Lord, bibigyan mo ako ng anak. Nagbigay ako sa iyo, Lord, pero namatayan ako. Magbibigay ka pa din ba? Suffering yun eh. Meron mga ibang suffering, tayo yung gumawa nun, pinili mo, mali, nag-suffer tayo. Pero meron mga ibang suffering, hindi natin ma-explica. Pero nagkaroon ka ng suffering sa buhay. Ang tanong, magtutuloy ka pa rin bang nananampalataya sa Diyos? Para kay Moses, pinili niya na mag-suffer. Alam mo si Jesus, pinili ni Jesus na mag-suffer para mailigtas tayo. Binibigyan tayo ng sample. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ang pananampalataya po natin, hindi po smooth sailing, hindi po ika tayo sa bed of roses. Kapag nanampalataya ka sa Diyos, ibig sabihin meron kang gagawin. Even you are willing to suffer for the Lord. Meron pong verse po sa Bible niyan. Dapat po yung mananampalataya kay Jesus, we are willing to suffer for the name of Jesus Christ. Kaya nga po sina Shadrach, Meshach, Abednego, nakataya po ang buhay. Amen? Suffering yun. Amen? Alam mo yun, yung sasamba ka lang naman sa Diyos, wala kang ginagawang masama, sasamba ka lang sa Diyos. Tapos ihagis ka sa hurno ng apoy. Pinili po nila yun na mag-suffer para kay Lord. Ligtas man ako, hindi ako ligtas ng Lord, sa Diyos pa rin ako sasamba. Amen? Ibigay man o hindi ibigay ng Diyos, it's alright. I'm still gonna praise Him. Amen? Dadaanan ko tong suffering na to na nagtitiwala pa rin sa Panginoon. Dadaanan ko yung suffering na to na nagbibigay pa rin sa Diyos. Dadaanan ko yung suffering na to na naglilingkod pa rin sa Diyos. Nothing will ever stop me from doing this. Amen? Suffering. So, enduring faith during obeying. Ayan, susunod tayo. Pinapakita mo yung enduring faith mo kapag nag-o-obey ka. Lalo na sa mga bagay na hindi madaling sundin. Mga bagay na hindi mo naintindihan. Ano pa? Enduring in faith kapag ikaw mag-iintay ka dun sa pinangako ng Diyos. Enduring in faith, ano pa? Kapag mayroong testing. Amen? Enduring in faith while during suffering.
Amen? So, kung merong testing right now sa buhay mo, kung merong waiting moment right now sa buhay mo, kung may suffering right now na moment sa buhay mo, praise God, normal yan. Amen. Meron talaga po niyan. Amen. When you are in the time of process of endurance, when you are in the time or even in the process of endurance today, praise God because of your faith. Praise God because why? You are in the right path. You are in the right place. Kapag may nararanasan ka na kailangan mo mag-endure dahil sa pananampalataya mo, praise God. Hallelujah. Nasa tamang lugar ako. Amen. So, ano po ba ang benefits of enduring in faith? Ano po benefits kapag meron kang enduring faith? Bibilisan ko na lang po. Amen. Sabi po ni Billy kanina, binabago daw yung kanyang puso. Sabi po dito, una po sa ating aayusin ng Panginoon is that yung ating pong karakter. Amen. We can rejoice too when we run into problems and trials. Romans 5:3 and 4. For we know that they help us develop endurance, and endurance develop strength of character. And character strengthen our confident hope of salvation. Dear brothers, James 1:2-4. When troubles of any kind come your way, consider it opportunity for great joy, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when endurance is fully developed, you will be perfect, complete, needing nothing. Ano po benefits kapag nag-endure ka sa faith mo? Binabago ka ng Diyos. Inaayos ka ng Diyos. Pinapatatag ka ng Diyos. Merong sa karakter mo na pinoform si Lord. Merong inaayos sa'yo si Lord. Hindi ka na magiging kagaya ng dati. Alam niyo yung mga nagbigay po, yung mga dumaan sa testing moment, yung mga nag-endure, kamustahin mo sila, ay hindi na sila kagaya ng dati. Yung faith nila hindi na kagaya ng dati. Yung heart nila sa pagbibigay hindi na kagaya ng dati. Kamustahin mo sila, iba na. Yung mga dumaan ng testing, ng mga trial, kaya yung mga nagte-testimony po dito, amen, malaki po binago ng Diyos. Because why? Dumaan po sila sa testing, sa endurance. Amen? Ano pa po? We receive hope. Romans 15 verse 4, for everything that was written in the past was written to teach us so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Magkakaroon ka ng pag-asa. Ito po isa po sa pinakamaganda, patient endurance. Ano po yung benefits po? Promise. You will receive the promise of God. Hebrews 10:36, patient endurance is what you need now so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. Kailangan mo magtiis para ma-receive mo. Kailangan mo mag-intay para ma-receive mo. Patient endurance is what you need. Is what you need now. So that you will receive all that He has promised. Hebrews 6:10-12, sabi po dito, for God is not unjust. Amen? He will not forget how hard you have worked for Him. Ito po sa mga naglilingkod po sa Panginoon, hindi ni Lord kakalimutan kung gaano ka naglingkod sa Kanya. And how you shown your love to Him by caring for other believers as you still do. Verse 11, our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts. Hanggang buhay ka pa. In order to make certain that what you hope for will come true. Tingnan niyo po ito. Then you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the examples of those who are going to inherit God's promises because of their faith and their endurance. That's why God is not unjust. Alam ni Lord, ibibigay niya sa iyo yung pinangako niya. Kasi nakikita ka niya sa iyong paglilingkod. Amen? Tingnan niyo po ito sa ano po benefits pa? James 5:10-11. TPT, sabi po dito, we will receive honor. My brothers and sisters, take the prophets as your mentors. They have prophesied in the name of the Lord, and it brought them great sufferings. Tingnan niyo to. It brought them great sufferings, yet they patiently endured. We honor them as heroes because they remain faithful even while enduring great sufferings. Sa NLT po, we give great honor to those who endure under suffering. For instance, you know about Job, a man of great endurance.
Amen? Kung di niyo po kilala si Job, namatay po yung mga anak niya, tapat po siya sa Panginoon, namatay po yung mga anak niya, nawala po, nasira po lahat po ng mga kabuhayan niya. Namatay po yung mga hayop niya. Nawala, kinuha po ng kaaway. Amen? Tapos, nagkaroon pa po siya ng sakit, nakitong. Makate, masakit sa balat. Amen? So po ginawa ni Job, sabi niya, si Lord ang nagbigay, si Lord ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sasamba pa rin ako, tutuloy pa rin ako. Alam mo po sabi ng asawa niya, yung Diyos mo, itakwil mo na. Sumpain mo na yung Diyos mo na yan. Magbago ka na, ibang Diyos na lang. Siguro, gano'n ang sabihin. Pero hindi, si Job ay nanatiling tapat sa Panginoon. Amen? That's why makaka-receive ng honor. Ino-honor po ng Diyos. Ino-honor po ng Diyos yung mga nag-e-endure. Until the end. So yun po yung mga benefits niyan. Mapoform yung character mo, you will receive hope, you will receive God's promise, and you will receive honor. So ang tanong, Sir, Kuya, paano po kami mag-e-endure? So ito na po yung gagawin natin. Paano po tayo mag-endure? 3 S lang po ito. Una pong S, paano po mag-endure? Dapat po, we must stay mindful to what is set before us. Number 1 po, set before us. Tanggapin mo na. Paano ka mag-endure? Tanggapin mo na meron nang nakaset sa iyo. Merong takbuhin ng pananampalataya na sinet ang Diyos sa iyo. Merong divine purpose na sinet sa iyo ang Diyos. Hindi mo man alam, meron nang sinet na direction sa iyo ang Panginoon. 4 po pala to na S. So una po, set before us. Tandaan mo, merong nakaset sa iyo, may takbuhin na nakaset sa iyo. Kung buhay ka pa ngayon, hindi pa tapos ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Kaya that is why you need to endure. Ba't kailangan mo mag-endure? Kasi may pinagagawa sa iyo ang Diyos. Meron tayong purpose mula sa Diyos. Pangalawa, paano po tayo mag-endure sa faith? We must strengthen our spiritual vitality. Amen? Para po mag-endure sa buhay po na to, amen, hindi natin magagawa sa lakas, sa physical, amen, kailangan po natin magpakalakas sa spiritual. Your life must be built on a rock, on a solid foundation, which is Christ, which is His Word. Amen? Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing of the Word of God. We receive the Word, we receive His promise. We obey God's Word. Paano nyo po ni-strengthen your spiritual vitality kapag nakikinig ka, tinatanggap mo yung pangako ng Diyos, at ginagawa mo yung salita ng Diyos? 10 example yon, kinuwento po ni Jesus, yung dumaan yung bagyo, dumaan ang unos, nakatayo pa rin yung bahay because why? Siya ay nakikinig at gumagawa ng salita ng Diyos. It's not enough that we read our Bible. We do what the Lord says. Strengthen your spiritual vitality. Pangatlo, strip off every weight, especially the sin. Yan din po yung sinabi sa Hebrews 12. Tanggalin mo lahat ng pabigat. Ano po yung pabigat? Kasalanan. Ikaw pa rin ang susunod. Mabait naman po ako Mabait naman ako sa pamilya ko. Problema, ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo, hindi si Jesus. Mapagbigay naman po ako sa aking mga anak. Okay naman po ako sa school. Okay naman po ako sa aking work. Kaso ang problema, ikaw pa rin nasusunod sa buhay mo, hindi si Jesus. Ikaw pa rin ang Lord ng buhay mo, hindi si Jesus. Problema, kinakaya mo pa rin ang lahat. Alam mo yung pinapabigay, ba't di tayo makapag-endure, di natin makapagpatuloy sa faith because mayroong kasalanan. Mayroong karumihan, mayroong kalaswaan, mayroong ibang kachat, mayroong relasyon na hindi galing sa Panginoon. Mayroon pa rin pinapanood na maling panoorin. Mayroon ka pa rin hindi ibinibigay sa Panginoon. Mayroon ka pa rin hindi sinusunod sa sinabi ng Diyos. So we must strip off every weight, especially sin. Mahirap talagang tumakbo. Imagine mo, sasali ka sa takbuhan, sa running, naka-backpack ka, marami kang dala sa backpack mo. Sumali ka sa takbuhan, hindi ka mananalo. Kaya hindi ka makapagpatuloy tumakbo sa faith mo kay Lord. Kaya hindi ka makapag-endure. Marami kang dala.
Yung gusto nating obedience sa Panginoon, 50% na obedience lang. Pag yung mga ibang word ni Lord, ayaw ko niyan, Lord. Ito lang, Lord, yung madadalig. Ito lang, Lord, gusto ko. Tithes and offering, ayaw ko niyan, Lord. Basta ang bibigay ako, kung ano lang gusto kong bigay. First fruit, Lord, ayaw ko niyan. Pagbibigay ng oras sa iyo, Lord, ito lang gusto ko, Lord. We must strip off every weight, especially sin. Kaya dito po tayo makatuloy dahil merong sin. Alam niyo po yung sin, sabi po dyan sa Hebrews 12, ang sin po pupulupot sa iyan. Madaling dumikit yan. Pupulupot sa iyan. When you allow sin sa buhay mo, you are entering a door. Sa door para sa kaaway. Para pasukin ka. So we must strip off every weight. Kayo po nakakalam, hindi ko po kayo kilala lahat. Kung ano yung nakatagong sin. Kung ano yung hindi mo pa gini-give up. Pride mo ba? Sarili mo bang kagustuhan? Ikaw pa rin nasusunod? So kung gusto mo makapag-endure sa faith, you must strip off every weight, especially sin. Then last po, steadfast focus. Tayo po, sabi po dyan sa Hebrews 12, we must fix our eyes on Jesus. S, steadfast focus. Because Jesus is the pioneer, the perfecter of our faith. Amen. Kapag nahihirapan ka na, kuya, nahihirapan na ako, gusto ko na sumuko, tingnan niyo po si Jesus. Hindi siya sumuko sa laban. Sabi po sa Hebrews 12, He endured the cross. Paano kung sumuko si Jesus, na hindi tayo naligtas, sa impyerno tayo lahat, wala kang blessing, wala kang salvation, wala lahat. Pero hindi sumuko si Jesus. He endured to the end. He endured the cross. Si Jesus na po unang nag-suffer. Para kahit mag-suffer ka, may nakakaintindi sa'yo. Kaya kahit dumaan ka man sa suffering, sa painful moments ng buhay mo, mayroon kang kasama. Si Jesus. Ano pa po ginawa ni Jesus? We steadfast focus. Si Jesus po, mayroon po siyang focus. Sabi po dyan sa Hebrews 12, He was focused on the joy that awaits Him. Nakapokus po si Lord sa prize. Nakapokus po si Lord sa goal. Kasi alam niya, yung pinagdadaanan ko ngayon lang to. Yung pinagdadaanan kong hirap dito forever. Parang bagyo yan. Yung bagyo, ngayong buwan lang to ng June. Amen? Tayo po, meron po tayong season sa Philippines. June, July, ganyan umuulan. Pero hindi po buong taon binabagyo tayo. Amen? Yung mga pagsubok, yung mga suffering mo, gusto kong sabihin sa'yo, gusto kitang paliwanagin, hindi yan pang buong taon, hindi yan tatagal ng 2024. May plano ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen? That's why you must focus sa goal. Ang goal ko, mabigyan ng glory si Lord. Nagsasuffer ako ngayon, bibigyan ko ng glory ang Diyos. Nahihirapan akong sumunod sa Diyos, pero tutuloy pa rin ako. Because my goal is to honor the Lord. Si Jesus, ang goal niya, yung joy na nag-iintay sa Kanya. Uupo siya sa kanang trono ng Diyos Ama. And pangatlo, as you steadfast focus, amen, Jesus, may focus ka na nakikita mo na si Jesus, tutulungan ako. He is the author, He is the finisher, the perfecter of my faith. Amen, nanghihina ka man, palalakasin ka ng Panginoon. Basta itataya mo, basta mananampalataya ako, tutulungan at tutulungan at tutulungan, sasagipin ka ng Diyos. Nalulunod ka man, tinaya mo, nalunod ka, parang si Peter, kukuhanin ka ng Diyos, iaangat ka niya. Because why? He is the author, He is the finisher of your faith. Amen? So yun po yung, paano pa mag-endure? Una po uli, know that there is a set before us. Meron pong purpose na nakaset sa atin. Pangalawa, tanggalin mo po yung pabigat. Pangatlo, palakasin mo yung spiritual vitality mo. At last, steadfast focus. Amen. Amen. Gusto po mag-share po sa inyo testimony. Nung nagsisimula po ang church, mga kabataan po kami. That time, ako lang po yung may trabaho noon. Amen. Kumbaga, ako po yung mas nagbibigay kasi ako po yung may kakayanan that time. Kaya po mag-offer. Kaya po mag-sacrifice.
Pero dumating po sa time ng life ko, even nung mag-asawa na ako, na iba pala yung life pag may asawa ka na, dapat mas pinaganda ako. Hindi ko po kasi masyado nakita noon. Kumbaga, nahihirapan ako. I was striving. Kinakalkula ko yung sweldo ko, yung budget ko, kinukwento sa disciples, it was deficit. Kulang. Paano ako magbibigay? Paano ako tataya sa pananampalataya? Paano ako magsisid? Paano yung next week ko? Paano yung may anak na ako ngayon? Meron ako binubuhay, meron ako pinapakain. Dati, nakatira lang ako kay nanay. Ngayon, may binabayaran na ako apartment. Pero alam niyo po, nilagay ko sa heart ko, I will strive to believe sa Panginoon. Kung dumadating ako sa season ngayon ng suffering, so be it. It's alright, but I will still keep on believing on God. Amen. Nandun ako dati sa magandang season. Kung nasa suffering moment ako ngayon, this is not final. Amen. Pero at least tama pa rin ang pipiliin ko, mananampalataya pa rin ako. Maniniwala pa rin ako sa pangako ng Diyos. Hindi pa rin ako bibitaw. Amen. Amen. It was 20... Ano po yung mga naging blessing ng Panginoon? Kasi po, ang ginagawa ko po, kapag meron po akong increase, lahat ng mga increase ko, yung una nun sa Panginoon. Natanggap po ko, kwento ko lang po sa inyo, nagsasab po ko, yung unang sweldo ko ng sub, binigay ko sa Panginoon, first fruit ko. It was 2012. 2012, na-in po ako sa DepEd. Pero nagsasab po ako ng 2012, yung unang sweldo ko po, nang nagsasab, binigay ko po sa Panginoon. Na-in po ako September 17, 2012, yung unang sweldo ko po sa DepEd, binigay ko sa Panginoon. That's my first fruit sa Panginoon. Every increase that year, kapag may binibigay yung DepEd, mag-increase ng gantong halaga, I give it to the Lord. Because para sa akin, ito yung offering ko, ito yung altar ko sa Panginoon. Every increase, bibigay ko sa Panginoon. May matatanggap akong blessing na ganito. Naloko nga ako ni Pastoraan. Chok allowance, magsisid ka pa, kaliit lang nun. Because that is my altar. I will give, I will offer. Kasi hindi usapan, sabi nga ni TJ, hindi usapan sa pagiging generous yung amount ng pera na meron ka, but yung puso mo. Willing ka pa rin magbigay. Walang nagbago, marami man o konti ang meron ka ngayon, willing ka pa rin magbigay sa Panginoon. Amen? So, ganun po yung ginawa ko. Amen? Even tight yung finances. Sa ngayon, at least testify ko ngayon kasi susunod na testimony ko na, mga breakthroughs ko na. Amen. Yung ginawa na ng Diyos. Amen? Kaya maganda, meron akong testimony na ganito kasi mayroon akong isasabihin uli ng next na testimony ko sa ginawa ng Diyos na breakthrough sa life ko, sa family ko. Amen? Because why? We must give sa Panginoon. Kaya enduring faith, kaya ba't ko kinuwento yan? Kasi maganda yung simula ako dati. Pero ngayon, dumating ako sa parang testing, sa parang suffering ngayon. Ngayon lang. Pero why? I choose pa rin na mag-endure at manampalataya pa rin, magbigay pa rin sa Panginoon. That's why ina-encourage ko kayo, hindi ilaga. Amen? Hindi mahalaga kung magkano ibibigay, mahalaga maging tapat ka sa Panginoon kung ano yung hinihingi ng Panginoon, bigay mo. This is my testimony po. Nung last time po kasi, nung mga nakaraan, yung wife ko, bago siya na-hospital po siya. Wala mang bayad ng hospital. January 2023, pakipakita mo dyan, bro. Nag-birthday po ako last year sa hospital. Parang 2 weeks po yata ako doon. Yan. Napakapait ko po dyan. Dumudumi po ako that time ng dugo. Hindi po malaman ko ano po yung sanhe. Matagal. Amen. Nandun po ako sa hospital. Yung kanta po, isa po sa makina kanta ko to, The Land of the Living. Naniniwala po ako yung mga seed ko, yung mga offering ko sa Panginoon, yun yung mga nagligtas sa akin. Yan yung tumulong para ma-provide lahat ng needs ko. Bayad po ako noon, 200,000 yung bill ko po sa Castro that time. Buti po maayos na po yung suot ko dyan. Yung unang suot ko po kasi nandito po yung hiwa eh. Binago ko lang. Ganyan po pala tamang suot. Buti hindi na naibigay nyo. No? Ano po yan? That time po ako po endoscopy, colonoscopy po ako that time.
Kasi para po alamin kung ano yung sakit ko nga. Nagbibleed po ako ng dugo. Makikita ko yung dugo pag sa CR. Tapos pag lagi ako nag-CR, lagi ako nagpe-pray. Nagde-declare. Pag meron pa din, nagde-declare pa rin ako. I'm striving na manampalataya pa rin kahit nagbibleed ako ng dugo. Hindi ko lang mabubuhay pa ako. Amen, praise God. So, yan, hallelujah. Ayan, buhay naman po ako ngayon. Purihin po ang Panginoon. Nag-share po ako sa inyo. Hallelujah. Marami po nangyari po sa akin noon. Sumakit po yung tuhod ko na even mga nangyari pa din noon. Yan, so papalabas na po ako niyan. Amen? So, praise God. Hindi lang po yan. So, after po noon, na-hospital ako. Nanganak naman po yung wife ko din noon, 2023, January. Praise God, kasama niya po ako sa hospital. May kasama po siyang asawa niya. Tapos po, naipanganak po yung baby po namin, si Jumi. Pero si Jumi din po na-hospital ng ilang araw. So lahat po kami, congratulations, lahat po kami na-hospital. Hospital po kami, pero ayan po yung anak ko po, buhay na buhay. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Amen? Ang birthday po siya nitong January 26. 1 year na po siya. Amen? Isa po sa mga maganda pang nangyari sa amin, kahit sabi nga po sa inyo, parang deficit, pero nung mga nakaraan, lahat po ng mga conferences, lahat po ng mga mentoring, even Asia Conference sa Singapore, kasama ko po yung buong pamilya ko po. Hindi po magpapatalo ang Diyos eh. Pero syempre, tatayuan mo yan, tatatagan mo yan, nananampalataya ka pa rin sa Panginoon. Amen? Congratulations po, pumasok na po tayo sa 2024. Amen. This 2024 po, ang pinangako po sa atin ng Panginoon, this is the year of the great harvest. Come on! Namatayan ka man, bibigyan ka uli ng Panginoon. Nawalan ka man, papalitan niya ng Panginoon. Basta kailangan manatili ka pa rin nananampalataya. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.